Hello mga kaprobinsya, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya, i-share ko lang sa inyo yung nangyari dito sa manok na nangingitlog doon sa ilalim ng kawayan. So tara mga kaprobinsya, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo. So yan mga kaprobinsya, ito na nangyari sa manok, ayan. So kinain ng mga asong gala. So yan, ganito talaga kahirap mga kaprobinsya kapag wala ka talagang walang bahay yung yung mga alaga mo. So kung saan saan lang sila nangingitlog. Ayan. So yun talaga ang sobrang hirap na inaakala ko kapag maglimlim na siya is kukunin ko na sana yung kanyang mga itlog at doon na lang sana dalhin ko doon sa itaas sa bahay namin at gawin na lang sana ng pang-ulam at yung iba is ibigay dito sa mga bata na kasama, minsan nakasama ko dito na tumutulong-tulong minsan sa akin, pero kaso ito nangyari. So, yung kaibahan lang mga kaprinsya at yung mali ko lang talaga na yung itlog is dito ko lang hindi ko kinuha yung paunti-unti at nagtiwala talaga ako na kapag maglimlim na siya is doon ko nakukunin kasi mag-stop na yun siya mangingitlog niyan eh. Pero yung kaso, ito na yung nangyari. So, katulad din sa nangyari nung isang buwan sa mga alaga naming itik, naubos din lahat na kanyang itlog na 18 na pirasong itlog. So ganito rin yung yung nagkain. Siguro ganito rin yung nangyari at siguro yung kumain mga kaprobinsya is yung aso kasi ganito lang kabilis. Nung hapon na yon, pinuntahan ko pa dito pa yung manok. So siguro sabi ko umaga ko na lang kukunin kasi yung yung manok is lumalabas kapag umaga kumakain. So kaso nung tapos ko nang pakainin yung manok at pinuntahan ko dito, ito na nangyari. So hindi ko naabutan kung anong aso, pero para sa akin aso itong kumain ng ganito. Ayun, kasi mabilisan lang yung pagkain niya, ayan. So ayan. So ganito yung nangyari sa alagang itik namin. Ganito rin yung yung pagka niya, binasag niya ng maliit. Ayan. So kapag ganitong klase na ng itlog na pagkain is aso ito. Aso yung nagtira nito. Ayan. So yan. Yan talaga ang kahirapan na hindi ka pwedeng makapagpatayo ng ng iyong tawag doon, ng kulungan ng mga mga alaga mo kapag wala ka talagang lupa. So mahirap talaga magpatayo kapag hindi mo lupain. So ganyan lang talaga ang kahirapan. So kailangan talaga natin magsikap para magkaroon tayo ng lupain. Ayan. Yung mga alagang pato, ito na sila. So dito kasi yung nangitlog dito yung alagang pato dyan sa ilalim na yan, hindi man niya kinain. Siguro kasi yung alagang pato is minsan-minsan lang lumalabas, kaya yung alagang manok is kapag umaga magpapakain ako is lumalabas. So ganyan talaga siguro yung pagkakataon na siguro kasi mga na ako, mga 8 na ako kanina nagpakain ng umaga. Siguro lumabas yung manok mga 7. Yan. Siguro siya ng pagkakataon. Nawala doon yung manok, yung inahin na manok. Kaya yun kinain niya. At inubos siya talaga. Walang hiyang aso na yun. Hindi man lang ako binigyan kahit dalawa or kahit isa naman lang. Ay nako. So mga kaprobinsya, siguro yung itlog na yun is 13 piraso yon. So mga 3 araw din yun na ulam-ulam. So yung kasi yung mga kabataan dito is bibigyan ko pa sana sila at kukunin ko sana na matapos na siya mangitlog yung manok, pero kaso yun nangyari. So ganyan talaga. Kahirap, hindi mo naman pwedeng patayin kapag makikita mo yung aso kasi bawal yun eh. So ganyan talaga is sumbong na lang sa barangay para kapag yung desisyon ng barangay na sa aso na yun. Pero kaso yung mahirap talaga kasi hindi ko nakita yung aso. Pero yung sa kabila dati
na kinain niya yung itlog ng pato is nakita ko kulay itim. So yan, sinabihan ko na rin yung barangay. So iwan ko na lang kung nadakip nila yung aso na yun. Pero ngayon, hindi ko nakita. So wala akong maituturo kung kaninong aso ang kumain sa sa mga itlog ng manok na yun. So mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!